Kung gusto mo ang iyong ginagawa, kahit mahirap, hindi mo ito alintana. Sang-ayon ka ba sa kasabihang ito? Ano-ano ang karaniwan mong ginagawa? Anong mga hilig ang nakapagpapasaya sa iyo? Natututuhan ng tao ang kanyang mga hilig, pwedeng mula sa kanyang pamilya, sa kapaligiran, o sa impluwensya ng mga kaibigan at mga nakakasalamuha sa araw-araw. Habang nagkakaedad, ang isang tao, nagbabago ang kanyang pinahahalagahan, gayon din yung kanyang pananaw sa buhay, mga ideya, at mga hilig. Ang pag-uukol ng maraming panahon sa hilig ng isang tao ay maaaring magdulot ng mabuti o hindi magagandang bagay sa kanya. Dahil sa hilig, maaaring mapaunlad niya ang kanyang pagkatao, ngunit maaari ding makaligtaan niya at maisantabi ang mga tungkulin niya sa kanyang pamilya, gayon din sa kanyang paaralan. Sa Aralin 4, tinalakay natin, inisa-isa natin yung mga teorya ng multiple intelligences. Sa Aralin 5 naman, tatalakayin natin ano ba yung hilig ayon sa larangan at tuon. At ang ating layunin ngayong araw, sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang matutukoy ang kaugnayan ng pagpapaunlad ng mga hilig sa pagpili ng kursong akademiko o technical vocational, negosyo at hanap buhay at makasusuri ng mga sariling hilig ayon sa larangan at tuon ng mga ito. Okay, so ano ba talaga ang ibig sabihin ng hilig o ng interest? Ano ang kahulugan nito? Ang mga hilig ay preferensya sa particular na uri ng gawain at gumaganyak sa iyo na kumilos at gumawa dahil gusto mo ang iyong ginagawa, hilig mo ito at magagabayan ka ng mga pagpapahalaga na makatutulong sa iyong pag-unlad. Ayon kay Andrew Matthews, isang kilalang manunulat din, gawin mo ang nais mong gawin, sundin mo ang iyong puso. So, likas na sa tao ang pagkakaroon ng interes sa isang bagay o isang gawain. Bagamat likas, ito ay naiimpluwensyahan din ng kapaligiran katulad nga ba ng binanggit ko kanina, katulad ng ating pamilya, pwedeng maka-impluwensya din ang ating mga barkada o mga kaibigan, at gayon din yung pamayanang iyong kinabibilangan o ating kinabibilangan. Maaaring sa simula ay walang hilig ang isang bata sa isang bagay tulad na lamang ng pagbabasa ng aklat, subalit dahil sa kanyang mga kaibigan na madalas na niyayaya siya sa silid-aralan, nakakahiligan niya din na magbasa ng aklat. Sinasabing ang ibang hilig ay maaaring natututuhan mula sa mga karanasan. Ito rin ay minamana at ito rin ay galing sa ating pagpapahalaga at kakayahan. So, ano ba yung halimbawa dun sa hiling na maaaring makuha natin sa natututunan mula sa karanasan? So, halimbawa nito, halimbawa ay dahil sa palagiang pagtulong sa negosyo ng pamilya na pagtitinda ng mga lutong pagkain, nakahiligan mo na rin yung pagluluto. So, naging hilig mo yung pagluluto at ibinatay mo rito ang iyong kinuhang kurso sa kolehiyo at minahal mo ng iyong trabaho bilang chef sa isang kilalang hotel. Gayon din yung iba pang mga kakayahan o talento. So, halimbawa, hilig ng pamilya mo, ang pagsayaw o pag-awit. Lagi mong nararanasan nung ikaw ay bata pa na ikaw ay sinasama ng iyong pamilya sa pag-aaral ng pagsayaw o pag-awit. So, nagiging kahiligan mo na rin yun. And then, kasunod is minamana. So, halimbawa, nasusubaybayan mo sa iyong paglaki ang hilig ng iyong ina sa pag-aalaga ng halaman. Habang ikaw ay lumalaki, napapansin mong nagkakaroon ka rin ng interes sa pag-aalaga ng mga halaman kung kaya't katuwang ka na sa iyong ina sa kanyang mga ginagawa sa kanilang o sa inyong hardin. So, ano pa yung mga talentong minamana? So, pag-awit, pagluluto, So, kung palagi mong nakikita sa iyo na ginagawa ng iyong pamilya o ng iyong mga laging taong nakakasalamuha sa lugar na iyong kinabibilangan, so nagiging hilig mo na rin yung kinahihiligan nila. Next is yung galing sa ating pagpapahalaga at kakayahan.
So halimbawa, labis ang iyong pagiging maawain sa iyong kapwa. Laging bukas ang iyong puso sa pagtulong sa kapwa na nangangailangan. Labis ang kasiyahan na iyong nararamdaman kapag meron kang nagagawang mabuti o kabutihan sa iyong kapwa. Nakahiligan mo na ang pagbibigay ng serbisyo para sa ibang tao o kapwa. Kung gusto mong masiyahan, nagsisilbing gabay ang mga hilig sa pagpili ng mga gawain. Ang taong nasisiyahang gawin ng isang bagay ay nagsisikap na matapos ito at may pagmamalaki na gawaing maayos ang ginagawa. Ito ay nagbibigay sa kanya ng paggalang sa sarili, gayon din ang pagpapaunlad sa kanyang tiwala sa sarili. Yan. At sa pagpapaunlad ng iyong hilig, makatutulong sa iyo ang mga sumusunod na mga hakbang. Una, pagnilayan mo ang iyong mga hilig na libangan o yung tinatawag nating hobby at mga paboritong gawain. Pangalawa, siyasatin ang mga gawaing nakapagpapasigla sa iyo. So, konektado lang siya doon sa una. And then, pangatlo, suriin ang mga gawaing iyong iniiwasang gawin. Doon sa una, pag nilayan ang iyong mga hilig na libangan o hobby at paboritong gawain, maaaring sagutin ang tanong na, ano ba yung mga kinahihiligan kong gawin? Ano ba yung mga gusto kong gawin? Ano ba yung mga pag ginagawa ko is nararamdaman kong masaya ako? Sa magitan ng pagninilay, matutuklasan mo mula papala sa pagkabata na ang iyong kinahihiligan libangan ay naging bahagi na ng iyong buhay. Pangalawa, siyasatin ang mga gawaing nakapagpapasigla sa iyo. So bakit ba kailangan nating alamin yung mga gawaing nakapagbibigay ng sigla sa iyo? So dito, maaaring sagutin ang mga tanong na ano-ano ba ang mga gawaing nakapagbibigay ng sigla at buhay sa akin? Ito rin ay maaaring mga pang-araw-araw na ginagawa mo o ginagampanan mo sa tahanan, sa simbahan, paaralan, o pamayanan. So dito, iisa-isahin mo ano ba yung ginagawa mo o ano ba yung tungkulin na ginagampanan mo sa iyong tahanan bilang isang kapatid, bilang isang anak, sa simbahan, ano ba yung mga tungkulin na ginagampanan mo na nakapagpapasigla sa iyo sa simbahan? And then sa paaralan, ano-ano ba yung mga gawain na nakapagpapasigla sa iyo? So kailangan siyasatin ang mga gawaing nakapagpapasigla sa iyo. So yun ay makakatulong din para matukoy mo or mapaunlad mo yung iyong hilig. Pangatlo, suriin ang mga gawaing iyong iniiwasang gawin. Okay, so dito, maaaring itanong mo sa iyong sarili, bakit kaya hindi ko gusto o kinahihiligan ang mga gayong gawain? Sa magitan nito, ay malalaman natin ang kahalagahan ng bawat gawaing ating ginagawa. Narito ang 10 larangan ng hilig. Isa-isahin po natin. Una, ang outdoor. Nasisiyahan sa mga gawaing panlabas o outdoor. So ano yung mga halimbawa nito? Yan. So nakikita nyo sa larawan. So ito yung mga halimbawa ng mga hilig or nasasiyahan sa mga sa outdoor. So una, yung biking, hiking. So kasama din dito yung iba't ibang uri ng sports. So katulad na lamang ng paglalaro ng basketball, badminton, volleyball at iba pa. Pangalawa is yung hilig ayon sa larangan na mechanical. So dito, nasisiyahan sa paggamit ng mga kagamitan o tools. So halimbawa na lamang ay pagkukumpuni ng mga sirang relo, pagkukumpuni ng mga sasakyan, pagkukumpuni ng mga kung ano-anong appliances. So yun yun. So hilig mechanical. Pangatlo is computational. So dito naman, nasisiyahan na gumawa na gamit ang mga bilang o numero. So nakakaramdam siya ng saya pag halimbawa ay ginagawa niya itong mga gawain na ito o mga hilig na ito. So dito halimbawa is yung paglalaro ng sungka, mga puzzle, chess, ano pa yung mga dinalakay natin sa multiple intelligences natin. So pag halimbawa na lamang is mga pag-solve ng mga math problems. So yun po yung computational. Next po is yung scientific. So dito naman, nasisiyahan o nakakaramdam ng sigla pag halimbawa at meron natutuklas ang bagong kaalaman ng isang tao o
nagkakaroon siya ng chance magdisenyo o mag-imbento ng mga bagay o produkto. So halimbawa na lamang is yung natuklasan mo o nagkaroon ka ng paglikha ng bagong makina o nakatuklas ka ng bagong makina sa pananahi para mas mapadali yung iyong pananahi. Panglima naman is yung tinatawag nating persuasive. So dito nakahihikayat ang kasisiyahan sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao o pakikipagkaibigan. So just like interpersonal skills. So dito sa persuasive, so nagkakaroon ka ng sigla o saya pag halimbawa at meron kang pakikipag-usap sa ibang tao. So halimbawa at nagkakaroon ka ng communication sa ibang tao, nakikipag-ugnayan ka sa ibang tao, nakikipagkaibigan ka, nakikipag-usap ka. So lahat po ng may kaugnayan sa pakikipag-kapwa. Next. Yan. Yung pang-anim po is artistic. So dito nagiging malikhain at nasisiyahan sa pagdidesenyo ng mga bagay. So halimbawa na lamang dito is yung pagguhit, pagguhit ng mga magagandang tanawin o paggawa ng mga handicraft ng mga bagay. So yun po yung artistic. Pang-pito is literary. So ano naman po yung sa literary? So dito nasisiyahan at nagpapahalaga sa pagbabasa at pagsusulat. So halimbawa na lamang dito is pagsusulat ng kanta, pagsusulat ng story, short story, pagsusulat ng nobela, pagsusulat ng tula, pagsusulat ng composition. So yun po yung literary. Next is musical. Yan, from the word itself, music. So dito, nasisiyahan siya sa pakikinig at paglikha ng mga awiton o music. At gayon din yung pagtugtog ng mga instrumentong musical. So halimbawa na lamang pagtugtog ng piano, pagtugtog ng gitara, paglikha ng awit, pagsulat ng awit, pag-awit mismo, And then, pang-siyam naman po is yung social service. So dito, nasisiyang tumulong sa ibang tao just like, yan. So just like persuasive. So dito sa social service naman, so dito ay masaya tayo pag halimbawa tayo ay nakakatulong sa mga nangangailangan. So yun po yung social service, nakakapag-serve tayo sa tao. Next, yung last is yung tinatawag nating clerical. So dito nasisiyahan sa paggawa ng mga gawaing pang-opisina. So halimbawa na lamang is yung pag-encode ng computer, pag-encode sa computer, pag-input ng data. So yun po yun. Ang tuon at attention ay ang preferensya ng uri ng pakikisangkot sa isang gawain. Ito ay maaaring sa tao, datos, bagay, at ideya. So ano ba yung tinatawag na tao? So dito ay may kinalaman sa tao, and then yung datos naman may kinalaman sa katotohanan, records, files, numero at detalye. And then yung bagay gamit sa mga kagamitan, tools, o makina o yung tinatawag nating machine. And then ideya, pag-iisip at pag-oorganisa ng mga ideya o kaisipan. So iisa-isahin po natin yung mga hilig ayon sa larangan. At then bibigyan natin ng tuon dito sa apat na ito. So halimbawa ito. So halimbawa na lamang is yung paglalaro ng basketball. So saan ko yun kanina binanggit? Yung hilig ayon sa larangan. So ito ay indikasyon ng hilig sa outdoor, yung pinakang first dun sa diniscuss natin dun sa 10, o mga gawaing panlabas. Ito ay merong 4 na tuon ng atensyon. So sa tao, ano yung tumutukoy dito sa tao? Ito ay yung pagtuturo sa kaibigan ng paglalaro ng basketball. And then, pwedeng sa datos, ilagay natin yung pagsisikap na makapagtala ng magandang record sa paglalaro ng basketball. And then, yung ideya, yung dito pumapasok yung pag-iisip mo ng teknik o paraan kung paano laging makapagpapasok ng bola. And then yung bagay is tumutukoy mismo doon sa paggamit mo ng bola sa paglalaro ng basketball. So halimbawa lamang po yan. So mahalagang tandaan na ang bawat gawain ay palatandaan o indikasyon na maraming hilig at may higit sa isang tuon.
So halimbawa na lamang yan. So isang hilig lang yung binanggit ko, pero meron siyang 4 na tuon. So yun lamang po ang ating lesson 5. So pwede na po magsagot ng mga gawain sa ating module, activity 5.1, 5.2, pagtataya, and then yung reflection.